nandito sa inyong bahay-sambahan upang magsama-sama magtipon, purihin, pasalamatan, sambahin ang ating tunay na Diyos sa Espiritu at katotohanan. Sa ating po pagsisimula, kahit lahat ay sitayo, tatawitan po natin ang ating tunay na buhay na Diyos for our first song, who is like the Lord, and for our second song, turn your eyes upon Jesus. tunay at buhay na Diyos. At kailangan ito
ituon natin sa Kanya ang ating mga mata, ang ating puso, as we sing, turn your eyes upon Jesus.
Sa umaga po ito, Ama, ay nandito po kami muli, ang iyong mga anak, ang iyong mga tinawag sa lugar po ito, ng Santa Rosa. Muling nagtipon at nagsama-sama sa layunin na ikaw ay muli naming purihin, pasalamatan, sampahin sa Espiritu at katotohanan, awitan ng mga papuring awit sa isang tinig, sa isang puso, sa isang kaluluwa. Nawa o Diyos ay maging katanggap-tanggap po sa inyo ang aming papuri at pagsamba. Nawa o Diyos, sa aming pagpapakumbaba at pagpapasakot sa inyong harapan, maging kagalakan at kasiyahan sa inyo ang aming pagsiservisyo sa umaga nito. Salamat po, O Diyos, sa pag-iingat po ninyo sa bawat isa. Lalo higit sa mga nagdaang araw na kung saan ang panahon ay tunay na lubhang napakasungit. At sunod-sunod po ang mga malakas na pagulan na walang tigil at ang mga bagyo, Panginoon, na tumama sa iba't ibang bahagi ng aming bansa. At tunay na napakarami po ang naapektuhan ng malubha at may mga nawalan ng buhay, may mga nawalan ng ari-arian, may mga naapektuhan ng kalusugan. O Panginoon, kahabagan niyo po ang lahat ng naapektuhan, lalo higit ang inyong mga anak na meron man, Panginoon. Tulungan niyo po sila at bigyan ng kalakasan at kagalakan sa mga pagsubok na ito, at maalala po nila na sila ay na kay Kristo, at kay Kristo sila po ay kumpleto na. Hindi po kailangan ng mga temporal na bagay upang kami maging kumpleto sa harap ng Diyos. Dahil kay Kristo, kami po ay buong-buo na. Kami po ay kumpleto na, wala na po kailangan, Panginoon. Kaya, Lord, nawa ito po ay ma-realize ng mga anak mo na naapektuhan sa matinding mga pagbaha. Kami naman, O Diyos, ay nagpupuri at nagagalak dahil bagamat naapektuhan po kami ng mga pagulan, Panginoon, ay hindi po ganun kalubha. Bagamat wala kang pasok sa mga eskwelahan ng isang linggo, kami naman po ay naging maayos at makiwasay naman sa aming mga tahanan sa kabila ng mga malalakas na pagulan. Sa mga nagkaroon po karamdaman dahil sa mga pagulan, Panginoon, sa aming mga kasama at mahal sa buhay, patuloy kayo po ang humipo at magbigay ng kagalingan sa kanilang mga karamdaman, Panginoon. Sa kabila ng lahat ng yan, O Diyos, patuloy namin itinataas ka, tinatapila, sapagkat iningatan at dinabayan mo kami, inilayo sa anumang kapahamakan. Bagamat hindi po kami karapat-dapat, Panginoon, ay ipinahayag at ipinakita mo na naman sa amin ang iyong kabutihan. Maraming salamat po. At patuloy po nawa, O Diyos, sa mga paparating pang masulit na panahon, ay pagkaloob po ninyo ang iyong pag-iingat sa amin at sa lahat ng iyong mga anak, O Diyos. Sapagkat ito po ang pangako ng inyong mga salita, na kami ay lagi ninyong sasamahan sa anumang aming pagdadaanan. At pwede kaming magkaroon ng kagalakan, O Diyos, sa anumang sitwasyon namin sa buhay, sapagkat kami ay nasa inyo at kayo ay nasa amin, Panginoon. Purihin ka. Tunay na napakadakila mo, lalo sa iyong pagliligtas sa mga makasalanan katulad namin, na sa kabila ng aming mga pagre-rebelde at pagsuway, sa inyong harapan na karapat-dapat
Lord, mas pinili mo na kami kahabagan at biyayaan at mahalin ng walang hanggang pagmamahal. At dahil dyan, ibinigay at sinubo mo ang iyong bukong na anak na si Jesus. At siya'y nagkatawang tao na buhay ng isang perfectong buhay. At tulad ng hinihingi ng iyong utos, inabot niya ang hindi namin maabot. At hindi lang po yun, Panginoon, binayaran ba niya ang aming kaparusahan at kahatulan. Siya tumanggap ng galit mo sa pagitan ng pag-aalay ng kanyang katawan at ng kanyang dugo at buhay. Natanggap po namin ang iyong dakilang pagliligtas. Di po namin maintindihan at maabot ng aming limitadong kaunawaan kung bakit ang kadakilaan nito ay inihayag mo sa bawat isa. Tulungan niyo po, Diyos, na ito'y lubos na maunawaan ng bawat isa sa amin. At tuwing maalala po namin ang napakagandang ginawa po ninyo ito, ay lagi po kaming manariwa sa aming pagmamahal at pagtatapat sa inyo. Tulungan niyo po na ito'y laging manatili sa aming mga puso at mga isipan. At ito'y bahagi namin sa aming mga anak, sa aming mga mahal sa buhay, mga kamag-anak at mga kaibigan, sapagkat ito ang pinakamagandang kwento sa buong kasaysayan sa buong mundo. Ang dakilang pagliligtas sa amin. Lord, salamat po sa oras na ito at sa bawat isang nandito. Salamat po sa maliwalas ng panahon na kung saan ay sa wakas pinahinturin po ninyo ang mga malalakas na pagulan at ang mga kalsada ay natuyo na ng kapaligiran, Panginoon, ay naging maaliwalas na. Nawa o Diyos ay maging tuloy-tuloy po ang pagbuti ng panahon sa linggong ito upang makabawi naman po ang karamihan sa kanilang mga pang-araw-araw na ginagawa. Pinupuri ka namin sapagkat ito'y pinagkakaloob mo sa amin, O Diyos, dahil sa biyaya mong masagana. Lord, pagpalain niyo po ang aming pagtitipon sa umagang ito. Ito mong patuloy na magbukas ng mga puso, ng mga isip at kaunawaan para sa pagkain hindi ng iyong ebanghelyo at ng iyong mga salita. Tulungan mo na ikaw, mapuri at maitaas namin sa umagang ito sa aming kalagitnaan. Tulungan mo rin ang mga kapatiran sa kanilang mga pangangailangan, suliraning, kabigatan at problema. At patuloy katagpuin mo lalo na yung mga nagtatapat sa inyo, nagsusumikap dahil sa pananampalataya ng pinagkaloob mo. Sa mga kapatid po namin na nanlalamig at nakakalimot, Lord, hindi po namin alam ang kalagayan po nila. Subalit, tuturin mo silang na ikaw ang patuloy na kumilos at mangusap sa kanilang mga buhay. Tulungan mo rin sila, Panginoon, at akayin bilang kanilang mabuting pastor sa magitan ng iyong tungkod, Panginoon, na nagpapahayag ng iyong pagmamahal. Tulungan mo rin, Panginoon, aking asawa sa kanyang karamdaman, sa kanyang mga tenga, Panginoon, patuloy magkaloob mong kagalingan. Ako rin, Panginoon, may konting karamdaman, aking anak at kung sino pa man may mga karamdaman po sa oras na ito, ikaw magpagaling sa kanila. Nais din namin kalalahanin si Madam Cecil, Panginoon, ang asawa ni Pastor Arts. Patuloy, O Diyos, kahabagan po siya sa kanyang karamdaman. Bigyan mo siya ng tapang at lakas ng loob at pagtitiwala sa inyo. Tinihiling po namin, Panginoon, na hawakan mo ang karamdaman ito na huwag na pong lumala at manatili po siyang inactive, Panginoon, at
purihin ang kanilang mga pangangailangan sa mga proseso kanilang pagdadaan. Naalala rin namin si Ate Lani sa kanyang pagdadalang tao, patuloy ang pag-iingat mo sa kanya. Patuloy, bless mo po ang gawain ito, ikaw ang patuloy na tumawag ng mga individual at mga pamilya na makakasama namin sa iyong kaligtasan at sa paglilingkod sa inyo ng mga kapatid. Tulungan mo yung gawain sa mga kanis kalya, lalo ngayong panahon ng tagulan. Nawa o Diyos, ikaw muna sa amin doon magbigay ng kalakasan, kakayahan at talino sa lahat ng aming gagawin, maging sa lahat ng mga pangangailangan. Lord, patuloy mo itaas ang iyong pangalan sa aming kalagitnaan. Ikaw patuloy mapuri at marunong sa bawat buhay na narito. At lahat ng ito ay aming hiling at dalangin sa dakilang pangalan ng aming mga pangyarihan at magligtas na si Jesus. Amen. Psalms chapter 57, verse 1. Delight thyself also in the Lord, and he shall give thee the desires of thine heart. Commit thy way unto the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. And he shall bring forth thy righteousness, which patiently ordained. Fret not thyself because of him who prospereth his way, because of the man who bringeth wicked devices to pass. Cease from anger and forsake wrath. Fret not thyself in what is doing evil. Amen. Magandang umaga po. Thank you, Ate Teres. Thank you, Mari na makaupo. Maganda ng ating scripture reading. And by the way, yan po ay paborito ng maraming mga mananampalataya. So, yan bahagi niya ng salita ng Diyos. Tingnan nga natin uli yung verse 1 natin. Sabi niya, fret not thyself because of evildoers, neither be thou envious against the workers of iniquity. Okay, ang sabi niya, huwag tayong mag-alala sa mga kasamaan at gumagawa ng kasamaan sa ating kapaligiran. Lalo na yun, apektado tayo sa maraming mga pangyayari sa ating kapaligiran. Kamakailan lang yung gera ng Iran at saka Israel. Ngayon, yung yung Cambodia at saka Thailand, no? At maraming kaguluhan na nangyayari at hindi natin maiwasan na maapektuhan at hiwalay pa dyan yung mga pangyayari sa ating kapaligiran. At itong mga nakaraan, yung sugal na naman dito sa ating bayan ay ilantaran na naman, no? Dati, tago pa sila, pero ngayon, display na. So, hindi natin maiwasan na maapektuhan sa mga ganyan. Minsan, dahil nakikita ng mga anak natin yan, naisip natin na bakit ganito, bakit ganon, pero sabi niya, fret not thyself, no? Huwag niyong alalahanin yan. Sabi niya, kasunod, huwag kayong mainggit. Verse 1 pa tayo. Huwag kayong mainggit. Be thou, neither be thou envious. Huwag kayong mainggit. Kasi, minsan maisip natin, Panginoon, bakit itong mga ito, ganito yung ginagawa, pero parang makasenso naman. Panginoon, bakit itong mga ito, ganito yung ginagawa, pero parang yung buhay naman nila, umaayos na ng Panginoon. Ako, Panginoon, naglilingkod ako sa'yo, pero bakit ganito yung buhay ko? Yun yung sinasabi niya dyan, mga kapatid.
kapatid, ano? Huwag daw tayo mainggit. Huwag natin silang intindihin. Kundi ang intindihin natin yung ating paglilingkod. Kasi minsan nagiging tukso sa atin yon na tayo nagsusumika pero parang walang nangyayari. Tapos parang walang blessing, parang walang pagpapala, di ba? Pero itong mga nagpapatuloy sa kasalanan, sa kamalian, parang ang saya-saya nila, dumarating sa kanila yung mga biyaya. So nagkakaroon ng question sa ating buhay, no? At ang nangyayari, hindi natin napapansin, yung focus natin nalilipat sa material na bagay. At ginagawa natin basihan yun sa pagtatapat ng Panginoon sa atin. Ayan, sabi niya sa next verse, "For they shall soon be cut down like the grass and wither as the green herb." So, sinasabi po ng psalmist, hindi sila dapat kaingitan dahil yung kanilang ini-enjoy ay pansamantala lang. And soon they will be cut down. Anong ibig sabihin ng judgment po yun? Ano? Matatapos din yan. Pero ikaw, na anak ng Diyos, na nasusumpungan sa pagsisisi at pananampalataya sa harap ng Diyos, yung benefits at blessings ng Diyos sa iyo, spiritually, ay hindi mawawala sa iyo. Mananatili yan sa iyo magpakailan pa man. Amen? Kaya, ang sabi niya sa verse 4, "Delight thyself in the Lord, and He shall give thee the desires of thy heart." So, magpatuloy lang tayo sa Panginoon. Amen? Just keep on delighting ourselves in the Lord. Yung sabihin, ang maging katuwaan natin ay ang Panginoon. Okay? Ang maging kasiyahan natin ay ang salita ng Diyos. Amen. So tayo po ay dumako na sa ating series of lessons sa Book of Colossians. So far, tayo po ay nasa Colossians chapter 2 at natapos na natin ang verses 1 hanggang verse 12. At napag-aralan po natin yung nakaraan na tayo sa Panginoong Hesus ay buo, kumpleto pagtayo natin sa harap ng Diyos. Okay? Hindi dahil sa kung ano mang meron tayo o hindi dahil sa kung ano mang ginawa natin, kundi dahil kay Kristo, according to verse 10 of chapter 2. And you are complete in Him, which is the head of all principalities and power. Sa ibang salin, sabi niya, you are made full. Sa Kanya, kayo'y napuspos. So, yan ang katayuan natin sa Diyos dahil kay Kristo. Okay? And then, nirelate po niya yan sa ating kapanganakan muli sa pagbanggit niya na tayo ay na-circumcised, hindi sa gawa ng kamay, kundi sa ginawa ni Kristo para sa atin. Dahil regeneration o pagiging born again ang kanyang tinutukoy, binanggit niya yung baptism sa verse 12. At tulad ng napag-aralan natin ng mga nakaraan, yung baptism, ang nilalarawan niyan ay ating pagkapanganak mula sa itaas o yung ating born again o sa ibang salin, yung ating regeneration o pagbibigay buhay ng Diyos sa atin dahil tayo ay patay sa ating mga pagkakasala. At yan ang nilalarawan ng baptism. At yung Lord's table naman, ang nilalarawan niya ay yung fellowship natin, yung relationship natin sa Panginoon. Kaya yung baptism, once lang siya ginawa,
Dahil yung regeneration natin sa Diyos, minsan lang. Hindi tayo paulit-ulit na naboborn again o pinapanganak mula sa itaas. Katulad nung mga maling pagtuturo ng iba dyan. Okay? Kasi maraming mga nagtuturo dyan na nakausap na po namin nung mga nakaraan, na yung kaligtasan daw nawawala. Hindi raw sila naniniwala na yung kaligtasan hindi nawawala. So sabi ko, pag nawala po yung kaligtasan, ibig sabihin po ba hindi na kayo ligtas? Pag sabi niya, natural. Paano po kayo maniligtas ulit? Sabi niya, hindi, papanganak ka lang ng muli. So, hindi na po born again yun. Born again and again and again and again. So, ganun yung turo nila. Pero malinaw sa salita ng Diyos na ang kapanganakan muli, minsan lang. Okay? At hindi po yan nawawala. Hindi po yan binabawi ng Diyos. Wala pong nakalagay sa salita ng Diyos na yan ay binabawi. Okay? So this time, tayo po yung magpatuloy from verse 13 hanggang verse 23. Tapusin na po natin ngayon ang chapter 2. Pamagatan po natin ang ating pag-aaral, The Gospel Fruits, Christ's Victory. Ang mga bunga ng Ebanghelyo ay ang katagumpayan ni Kristo. The Gospel Fruits, Christ's Victory. Verse 13, and you being dead in your sins and the uncircumcision of your flesh, hath he quickened together with him, having forgiven you all trespasses, blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to his cross. And having spoiled principalities and powers, he made a show of them openly, triumphing over them in it. Let no man, therefore, judge you in meat, or in drink, or in respect of a holiday, or of the new moon, or of the Sabbath days, which are a shadow of things to come, but the body is of Christ. Let no man beguile you of your reward in a voluntary humility and worshipping of angels, intruding into those things which he hath not seen, vainly puffed up by his fleshly mind, and not holding the head, from which all the body by joints and bands, having nourishment ministered, and knit together increaseth with the increase of God. Wherefore, if you be dead with Christ from the rudiments or elements of the world, why, as though living in the world, are you subject to ordinances? Touch not, taste not, handle not, which all are to perish with the using after the commandments and doctrines of men, which things have indeed a show of wisdom in real worship, and humility and neglecting of the body, not in any honor to the satisfying of the flesh. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo sa magdaling manalangin. O Panginoong Diyos, ang magbanal, sa oras kong ito, kami dumako na sa pinakamalagang bahagi ng aming pagtipon, ang pagbubulay-bulay, pangangaral at pag-aaral ng iyong mga banal na salita. Batid mo, O Diyos, sa ganang aming mga sarili at kawalan namin ng kakayahan sa mga bagay na ito upang aming madiscovery at maunawaan ang mga katotohanan sa likod ng mga salita mo namin binasa.
Subalit, sa pagitan ng tulong at gabay ng inyong banal na Espiritu na siya naghahayag ng buong katotohanan ng iyong salita, Lord, buksan niyo po ang aming mga puso sa pagkaunawa ng iyong mga salita sa oras na ito. Ikaw po ang magturo at pumabay sa bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. The fruits of the gospel, Christ's victory. Tunay nga na ang ebanghelyo na tinanggap ng mga mananampalataya ay nagpuproduce ng mga pagbubunga sa harapan ng Diyos. Hindi maaari na ang ebanghelyo ay tatanggapin ng isang individual at pagkatapos ito ay manatiling walang bunga. Ano po? Ito po ay katulad ng isang halaman na itinanim sa isang lupa na punong-puno ng pataba at pag-aalaga ng nagtanim sa tamang paraan. Kung kaya ito po ay tutubo at ito ay lalago, mamumulaklak at magbubunga. Po. So yan po ang ebanghelyo, mga kapatid. Ang tawag po dyan ng mga parables sa mga ebanghelyo ay the good seed. Ano po? Ang bili na walang iba kundi ang salita ng Diyos o ang ebanghelyo. Pasensya nyo na po ako para pakiramdam ko, nag-umungo na ako dito sa sipon ko. Nakasumpong kasi yung ano ko, yung allergy rhinitis ko, kaya... But anyway, ang sabi po dito sa verse 13, reminding us of our standing in Christ or of our standing outside of Christ. Before we were in Christ, ang sabi po niya, and you being dead in your sins, in your transgressions, and the uncircumcision of your flesh, He made you alive. Yan po yung ibig sabihin ng He had quickened you. He made you alive. So dahil po tayo ay patay sa ating pagkakasala at sa ating pagsalangsang at sa ating pagbabalwala sa kautusan ng Diyos, yan yung pagbabanggit niya ng and the uncircumcision of your flesh. Ibig sabihin, ang circumcision kasi sa salita ng Diyos ay tumutukoy sa kautusan. Okay? Kaya, ang pagbanggit niya dyan na being dead in your sins and the uncircumcision of your flesh, ibig sabihin, hindi natin alam yung mga utos ng Diyos, kaya ito yung binabalwala natin. So remember, Paul is talking to the Christians in Colossae. At sila po ay mga karamihan ay Gentiles. Ibig sabihin, hindi po sila mga Hudyo. Wala po silang karanasan sa mga propeta, sa mga apostol, sa mga salita ng Diyos, sa mga utos ng Diyos. So, they were in ignorance when it comes sa mga kautusan ng Diyos. So, ito'y magpapaalala ng katayuan natin sa Diyos sa kalagayan na gayon. At po, na tayo ay patay dahil sa ating mga pagsalangsang at pagbabaliwala sa mga kautusan ng Diyos. Tayo'y hiwalay sa Diyos. Tayo ay walang kaugnayan sa Diyos. Tayo ay nagpapatuloy sa ating mga kasalanan. Anong ibig sabihin na nagpapatuloy tayo sa kasalanan? Out of our instinct. Ano po? Hindi natin iniisip na ngayong araw na ito, siguro gagawa ko na ako ng 10 kasalanan ngayong umaga.
tapos may hapon, mga 15. Wala. Meron ba sa inyong nagising na ito yung plano ko ngayon, magkasala mga 17, ngayong umaga, may hapon, siguro 16 na. Wala, di ba? Lahat tayo, we sin through our instinct. Ibig sabihin, nagkakasala tayo by nature. Anong ibig sabihin nun? Yung kalikasan natin. Likas sa atin, natural sa atin, ang gumawa ng kasalanan. Katulad po ng lamok, ano? Natural sa lamok ang maghanap ng dugo at kumagat doon sa may dugo. Natural sa ibon ang lumipad at umawit. Natural sa isda ang lumangoy sa tubig. At sa tao naman, natural sa kanya ang magkasala. Dahil yun ang kalikasan po natin. At dahil doon, tayo ay patay sa harap ng Diyos. Okay? Yun ang ibig niyang sabihin. So we are dead in our sins, in our transgression, but ang sabi niya, He hath quickened us. Tayo po ay binuhay niya. Ano? Sabi niya, He made you alive. Yan ang ibig sabihin ng He hath quickened us. He made you alive. Pansinin po ninyo, wala siyang binanggit dyan. At dahil sa ikaw ay cute, dahil sa ikaw ay maganda, o dahil sa ito'y ginawa mo, iyon ay ginawa mo, there, He made you alive. Wala po. Ano? It is all of His mercy and grace that He made you alive in Christ. Ginawa po ito ng Diyos, binigyan tayo ng buhay, ipinanganak tayo mula sa itaas, we are regenerated by the power of the Holy Spirit, by sharing the love of God in our hearts. Tayo po ay, sabi niya, binigyan niya ng buhay. So, hindi na tayo patay. Binigyan tayo ng buhay sa pamamagitan nino. In Him, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, having forgiven you all trespasses. So, anong ibig sabihin na tayo ay binigyang buhay? Dapat yung mga kasalanan natin, yan ay kakatulan. Dapat yan ay pagbabayaran po natin. At ayon sa Biblia, ang bayad dyan ay kamatayan, kaparusahan, kahatulan ng Diyos, galit ng Diyos. Pero, ang sabi niya, dahil tayo binigyang buhay, dahil tayo yung pinanganak na muli, ang ibig sabihin niya, sabi niya, all of your trespasses or all of your sins were forgiven. Pinatawad kayo sa inyong mga kasalanan. Yan ang ibig sabihin na kayo ay binigyang buhay. At nangyari yan dahil sa persona at ginawa ng ating Panginoong Jesucristo doon sa Kalbaryo. Again, He will elaborate this further in the next verse. Sabi niya sa verse 14, blotting out the handwriting of ordinances that was against us. So, itinutukoy niya rito yung kautusan, yung mga paglabag natin sa mga utos ng Diyos. Ibig sabihin, yung mga bagay na yun, dahil tinupad ni Kristo lahat yun para sa ating kapakanan, therefore, hindi na applicable sa atin yung kaparusahan na yun dahil pinagdusahan na ni Kristo sa kanyang katawan. Amen? So, blotting out, ang sabi niya dito sa Legacy Bible, having canceled out the certificate of debt consisting of decrees against us, which was hostile to us. So, talagang napakatindi, sabi niya. Ito yung napakalupit. Ditong certificate na ito. Kumbaga, parang darating sa bahay mo, yung mga otoridad, meron silang dalang warrant of arrest na patunay ng mga ginawang pagkakasala.
Pero, yun po'y sinenyuhan ng Panginoon na cancel. Wala na, hindi na effective. Ano? Hindi na effective. So, tatandaan nyo ito, mamaya, may babanggitin na related po rito. Ano? So, kinancel ng Panginoon dahil sa kanyang ginawa, purihin ng Panginoon. And then, ang sabi pa niya, and took it out of the way, nailing it to the cross. Hindi lang niya pinunit, hindi lang niya kinancel, kundi inalis niya. Wala na ito, hindi na ito humahadlang sa atin. Again, alin ito? Ito yung mga kaparusahan natin dahil sa paglabag natin sa kautusan ng Diyos. So ngayon, dahil sa ginawa ng Panginoon, itong mga bagay na ito ay hindi na ngayon pwedeng i-apply laban sa atin dahil kinancel na ng Panginoon. Nung napako siya sa Panginoon, tinanggap niya lahat ng kaparusahan ito sa kapakanan ng lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya. Verse 15, sabi niya, and having spoiled principalities and powers, He made a show of them openly, triumphing over them in it. Sa Legacy Bible, sabi niya, having disarmed the rulers and authorities, He made a public display of them. Ibig sabihin ito, He put them all to shame. Ibig sabihin, pinahiya niya itong mga rulers and authorities. Ibig sabihin ko, yung mga mag-i-implement nitong offenses natin laban sa kautusan, He put them all into shame. Ipinahiya niya silang lahat. Why? Kasi wala na po silang maaakusa laban sa atin. Kasi pagbabanggitin yung mga pagkakasala natin, sasabihin lang ng ating abogado, ano po, walang iba kundi ang Banal na Espiritu, ay binayaran na ni Kristo. Kaya wala na namang maiakusa sa atin. So, He had put them all to shame. Ibig sabihin, nabigo sila na tayo ay i-condemn o akusahan. Ano? Dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Having triumphed over them, in Him, kay Kristo. Ano po? Ito'y pinagtagumpayan na. Ito'y nabayaran na. Ano po? Kaya, hindi na natin ito pwedeng bayaran kasi may nagbayad na. Naunawa po ninyo, mga kapatid. Kumbaga, parang ikukulong tayo, pero may nagpiyansa sa atin. So, kung meron nang nagpiyansa doon sa ginawa natin krimen, hindi na tayo ngayon pwedeng ikulong kasi cancelled na yung warrant kasi nakapagpiyansa na tayo. May nagpiyansa para sa atin. So, I hope naunawa niyo po yan. Ba yun, nakakating ilong ko. Verse 16. Bilisan na natin. Muluka na yung mata. Let no man therefore judge you or condemn you. Pagdating sa meat, drink, or in respect of an holiday, or of the new moon, or of the Sabbath days. So ito po, mga kapatid, ay may kinalaman po ito sa Jewish custom at saka Jewish culture. Ano po? Kasi sa mga kautusan ng mga Hudyo, may kinalaman po lagi sa pagkain, sa inumin, at sa mga pagdiriwang ng mga holidays. Marami pong holidays yung mga Hudyo. So, meron po kasi na dahil hindi sila sumasampalataya kay Kristo, nagpapatuloy pa rin sila sa mga bagay na ito. At meron mga Hudyo na nakapasok sa kalipunan ng mga mananampalataya na itinutulak pa rin po itong mga bagay na ito dahil sa kasalatan ng kanilang kaunawaan sa Ebanghelyo. Kaya ang sabi ni Paul
let no man therefore judge you. Dito po sa legacy, ang sabi niya, therefore, no one is to judge you in food and drink, or in respect of a festival, or a new moon, or a Sabbath. Kaya mga kapatid, dito po sa atin, sa pagkaunawa po natin sa salita ng Diyos, ano po? Wala po tayong mga pagkain na ipinagbabawal. Hindi po natin sinasabi na bawal ang karne ng baboy, bawal ang lugo ng baboy, bawal ang ganito. Ang sabi ni Paul sa Romans, ang kaharian ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain. Ang sabi ni Paul sa Korinto na lahat ng mabibili sa palengke ay pwede kainin. So, ibig sabihin, kung prefer mo kainin yan, therefore, be free. Be conscience-free na kainin mo yan. Sabi niya, let no man judge you in meat or in drink. So, kung ano man yung kakainin mo, kung ano man yung iinumin mo, huwag mong hayaan na hatulan ka ng iba dyan, o konsensyahin ka ng iba dyan. Of course, huwag naman yung abuso. Amen, mga kapatid? Kasi kahit anong mabuting bagay, pagka-abuso, hindi po maganda yung resulta. Tama po? Kahit yung pagkain, pag sobra, tawag ng Bible, glutton. Sa Proverbs, o katakawan. Ang alak sa Bible, pag inabuso mo, pag nalasing, ang tawag ng Biblia. At ang sabi ng Bible, walang lasenggo na makakapunta sa kaharian ng Diyos. So tinutukoy lang niya rito yung tama lang na pagkain at tama lang na pag-inom. So sabi niya, let no man judge you. Or sabi niya, in respect of festival, numerous Sabbath. So ito yung mga Jewish festivals, mga kapatid. Hindi po ito yung mga kapestahan natin. Ano? Mamaya, pag uwi ng iba, o sabi ni Pastor, okay lang daw mag-fiesta. Hindi po yung mga pagpipiesta na idolatrous. Ano? Kasi yung mga pagpipiesta dito sa Pilipinas, pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ginagawa nila, binubuhat nila yung patron, iniikot nila, nagsisindi sila ng kandila, dinadasalan nila. Pero sabi nila, hindi nila sinasakpag, ginagalang lang. But it is clear from the Word of God na pag yan ay pinupunas-punasan mo, dinadasalan mo, niyuniparan mo, sabi ng Bible, yun ay pagsamba. So again, ito po yung mga Jewish festivals. Ano po? Itong mga new moon, itong mga Sabbath days na ito. So sabi ni Paul, kung gusto nyo ipagdiwang yan, nasa sa inyo. Kung ayaw nyo ipagdiwang, nasa sa inyo rin. Ibig sabihin, we have a liberty. May kalayaan tayo kay Kristo. Okay? And then, verse 17, which are a shadow of things to come, but the body or the substance is of Christ. Ibig sabihin, itong mga bagay na ito, okay? Yung mga kautusan sa pagkain, mga kautusan sa inumin, yung mga kautusan sa mga festivals, sa mga feasts, at sa mga new moon and Sabbath days, ang sabi niya, ito'y mga anino lamang na nagtuturo kay Kristo. Pero sabi niya, ang kabuuan, the body or the substance, according dito sa legacy, sabi niya, the substance belongs to Christ. So ito yung mga paglalarawan lang sa ating Panginoong Jesucristo. Ito yung ginagawa dahil may tinutukoy siya patungkol sa Panginoong Jesucristo. Okay? So, sinasabi ni Paul, ngayon nandito na si Kristo, ngayon tinupad na ni Kristo lahat ng yan, therefore, ang focus na natin ngayon kay Kristo, ang pagsunod na natin kay Kristo, doon sa mga sinabi niya, doon sa mga inutos niya, at hindi na sa mga bagay na ito. So, ibig sabihin, hindi na tayo dapat nagiging alipin dito sa mga utosan ito, kagaya ng ginagawa ng iba. Okay? So, ang tinutukoy po niya rito,
yung tinatawag na mga legalist. Okay? O mga legalistic na mga mangangaral. Kasi maraming churches ngayon, maraming mga mangangaral ngayon, at natutuwa lang po, ano? Sa ibang mga legalistic, hindi pa tayo na-expose, pero ilan sa mga ginagawa nilang mga bagay sa church na may kinalaman sa legalism, ano? Ay katulad ng bawal magsuot ng ganito, bawal magsuot ng ganyan. Doon sa pinanggalingan namin, bawal na kamao sa mga babae. Bawal pagsamahin yung ganitong tela. So, ang daming mga legalism na ina-apply sa iba't ibang mga simbahan at nakakalungkot po yun. Ano? Pinalaya tayo ng Kristo mula dyan, pero ito pagdating sa mga karal ito, hindi nakakaunawa sa salita ng Diyos. Pinipwersa nila yung mga tao na gawin ito. In fact, dun sa church ng kaibigan ko, nagbabanggit pa sila ng pangalan. Merong nagsimba na nakabarong, no? Merong nagsimba na nakapolo. May mga naka-t-shirt, may mga naka-polo shirt. Ang sabi ng pastor, buti pa itong si Brother Paulo, ano? Buti pa itong si Brother Paulo, nakabarong. Amen? Ang gandang tingnan, ano? Sana lahat nakabarong. Hindi katulad ni Christian, naka-t-shirt, hindi katulad ni ganito, naka-ganyan. Nagbanggit po ng mga pangalan, mga kapatid. So, mas maganda magbanggit tayo. Tapos magpwersahin yung tao na magbarong kung wala naman siya barong at kung hindi siya komportable sa barong. So, ang nangyari po, nagbabarong sila ngayon, linggo-linggo, but out of coercion. Napipilitan lang sila. Hindi kusang loob. Amen? So, yun ay part ng legalism po yun na ginagawa ng ibang mga simbahan. Ano? At meron pang iba, may mga pangalan din yung mga membro. Ano? Yung mga envelope, may mga pangalan. Pagka hindi nagalaw yung envelope po dyan sa lingkong yan, naku, barkado ka. Di ba? Kukunin yung mga envelope. Asahin yung mga envelope na nilagyan ng laman. Andito po. Yung mga hindi, ito po. Sige, markahan nyo yan. Yari yan sa susunod. So, ganun po. Legalism po yun, ano? At mali po yun. Yun ang tinutukoy ni Paul dito, ano? Na gusto niyang mawala sa kalipunan ng mga mananampalataya. Dapat ang laging paglilingkod ay kusang loob, galing sa puso, at nakabase sa kasaganaan ng kabutihan at biyaya ng Diyos sa ating buhay. Amen? Yun po yung sinasabi niya. So, ngayon nandito na si Kristo, we have liberty sa ating gagawin para sa Panginoon. Kung gusto mong umawit, para sa Panginoon, praise the Lord. Kung ayaw mong umawit, para sa Panginoon, hindi ka pipilitin umawit. Amen? So, ganun po. So, pagkaling ko, ito yung suot mong damit, mukha naman disente, okay naman, hindi naman malaswa. Praise the Lord! Hindi natin pupwersahin o, kapatid, dapat nakagaling ka, linggo. Linggo ngayon, hindi yung para ka lang ganyan. So, wala pong gano'n, mga kapatid. In fact, I believe sa bagong tipan, sa mga pagtitipon po nila, sa templo, sa synagogue, I believe yung suot lang nila, yung pang-araw-araw lang po nila na sinusuot. Ano? So, meron magandang damit, sinuot mo sa araw na linggo, praise the Lord! Hindi mo na laban sa susunod na linggo yung magandang damit, ito lang nasuot mo. Praise the Lord! Importante nandyan ka! Amen? Marami ka nga magandang damit, marami ka nga magandang sapatos, hindi ka naman nakikita pag linggo sa church. Ano pakinabang po ng kapatid? Amen? So, ang importante yung presensya natin nandyan. Amen? Hindi yung sapil na natin ipapatupad yung hindi naman inuutos. Meron pa nga yung buhok yung pinagalingan ng chest, tatama lang ng konti yung buhok mo sa tela. Kapatid, backslider ka na. Ganun yung tingin sa'yo.
Para naging Kristiyano, tingnan mo yung buhok mo, nakatama na sa tela mo. Ayun po yung pasihan ng pagiging Kristiyano, kapatid. O, ikaw babae ka, matahing silang buhok mo. Shade ka ba? So, hindi mo ganun yung pagiging Kristiyano, amen? At ano po yun? Nagiging burden po yun, yung pagiging legalistic ng marami. Ano po? Salamat sa Panginoon, tayo po'y nakalaya sa mga ganyang bagay. Pero, katulad ng binabanggit dito ni Paul, ang focus natin ngayon ay si Kristo. Dahil si Kristo yung tinuturo ng mga bagay na yan. Verse 18, let no man beguile you of your reward in a voluntary humility and worshiping of angels, intruding into those things which he hath not seen, vainly puffed up by his fleshly mind. Sa totoo lang po, kahit ulit-ulitin yung basahin yan sa King James. Ito na po lang ulit-ulitin, Pero sabi dito sa legacy, Okay, verse 18, sabi niya rito, let no one keep defrauding you of your reward or of your prize by delighting in self-visions he has seen. Meron po kasi mga mananampalataya o nagpapakilala ng mga mananampalataya na naniniwala sa visions, sa panaginip. Kapag may naisip sila, akala nila vision na yun. Kapag may napanaginipan sila, akala nila yun ay galing sa Diyos. Kaya ang nangyayari, pinapatupag nila ngayon yun. Ito yung vision ko, dapat gawin natin ito. Ito yung nakita ko, ito yung pinakita sa akin ng Panginoon, dapat gawin natin ito. Yan ang sinasabi niya, mga kapatid, na huwag kayong magpadaya sa mga taong ito, na pag hindi ninyo ginawa itong mga vision nila, mawawala yung reward niyo sa Panginoon. Yan ang sinasabi po niya, Let no one keep defrauding you of your reward or prize by delighting in self-abasement and worship of angels, going into detail about visions he has seen, being puffed up for nothing by his fleshly mind. So nagiging kayabangan pa nila ito. Kasi para sila nakakakita ng vision, ikaw hindi, kaya proud sila. Ikaw may vision ka ba? Wala wala ka sa akin, ako may vision ako So they are puffed up. Nagiging prideful sila. Dahil akala nila itong mga panaginip na ito, totoo na galing sa Panginoon. Mga kapatid, mga normal lang na bagay ito, hindi dapat bibigyan ng kahulugan. Ngayon, pagka hindi mo ito binigyan ng kahulugan, katulad ng pagpapakahulugan nila, magagalit sila sa iyo. Hindi ka na nila kikilalanin. Katulad nung na Bible study namin noon, Pastor, ako po may napanaginipan, John chapter 17, ganito po, ganyan. Ano pong ibig sabihin ng Pastor? Marami pala sa mga kamag-anak niya, pinagbibila siya dahil ang Panginoon daw na panaginipan niya, sinabi ko sa kanya yung John 17. Parang sa iba kasi, ang kasabihan, ay, siguro pinili na kaning Diyos, ay, siguro, lulugurana ka. Ganun, di ba? May mga kapagpahan yan. Ay, lulugurana ka nga ako. Pinili na ka. Di ba? Nakalala ko noon, yung mga pinsan ko noon, pati nga sa Pastor Parts nakimurin-murin sila. Yung mga gumagalaw na ribulto, ang sabi nila, ay, lulugurana nga ako. Kasi yung mga kalanirin mo ito, gumagalaw Di ba? Si Pastor Parts natin, sabi na, gagalaw. Nakikita ko naman, pinipwersin ng ganyan. Naniniwala na ito mga yung pag-fish na ito. Sabi ko, loko-loko talaga. May ribulto kasi sa bahay, actually, naputol na yung ulo nun, dinikit lang ng rugby. Ngayon nahuso yung gumagalaw-galaw, meron kami isang pinsan, kapatid ni Pastor na, babae. Sabi niya, wala tapos umiiyak siya, talaga yung umiiyak niya, akala mo, totoo na, gagalaw.
Eh, si Pastor Pachera, ngayon kinuha rin niya yung putol na ulo na remote ng babae, Mary yata yun. Tapos sabi niya, gagawin, sabi naman ng mga matatanda, ay, luluburan na. Eh, alidala luluburan, kamulalan nila, kaya katutuan. Amen? So, ganun din po, yung mga sa Kristo, sa mga evangelicals naman, yung mga nag-speaking in tongue, yung mga nakakita ng vision, kunwari, at pag nakausap mo ito, ang buong bibig, balo mo, kasi ipapaisip na ako ng gilo. Diba? Mga buong bibig na gano'n. Buti pa yung Panginoon may pinapaisip sa'yo. Sa iba wala. Ang tanong, ano ba yung pinaisip sa'yo? Yung bang pinaisip sa'yo yung nasa Bible o yung wala sa Bible? Kasi kung yung pinaisip sa'yo yung nasa Bible, eh huwag mo nang i-announce. I-announce mo lang yung Bible. Kasi hindi yung pinapaisip sa'yo yung itinataas. Ang itinataas, yung salita ng Diyos. Kung ang pinapaisip sa iyo yung nasa salita ng Diyos, therefore, hindi na kailangan yung pinapaisip sa iyo, kailangan yung salita ng Diyos. Kasi ito nangyayari, yung iba, Panginoon, ba't sa kanila may pinapaisip ka? Panginoon, ba't sila nakakita ng vision? Ang gagawin na yun ng iba, tutungan nga na lang, maghihintay lang yung ipapaisip ng Panginoon. Nagkakaroon ng tulong. Oy, magtulong ka ng tulong dyan, magtrabaho mo sandali. Wala pa ang vision eh. Di ba? Ganun po yung ginagawa nila. So, sabi ng salita ng Diyos, huwag niyong hayaan na itong mga maling aral na ito, sabi niya, na ang ginagawa lang, pinapayabang lang yung laman. Pinapayabang lang, nagkakaroon lang sila ng kayabangan, pride. Di ba? Ako nag-speak in tongue ako, ikaw hindi. May vision ako, ikaw wala. Ibig sabihin ako nag-grow, ikaw hindi. Hindi po yun ang tunay na pag-grow. Okay? And the next verse. Verse 19. And not holding Kristo. Diba? Ulit-ulit yan sa Bible, sa salita ng Diyos, that the head is Christ. So, hindi sila nakafocus kay Kristo. Iba yung focus nila. Ang sabi niya, not holding to the head, not holding fast to the head, from whom the entire body being supplied and held together by tendons and ligaments. Ibig sabihin, ang nagpapanatili ng katawan na ito'y patuloy na magkaisa ay si Kristo. Hindi ang mga maling aral na yan. Kaya kung yung iba yung hinahanap nila, kayo, ang patuloy niyong hanapin, si Kristo. Not holding to the head. Hindi sila nakafocus. Hindi sila tunay na sumasampalataya doon sa ulo. Walang iba, kundi si Kristo. So kung doon sila sa mga maling aral, kayo, magpatuloy kayo kay Kristo dahil si Kristo, pinapanatili niyang intact yung katawan. Sino yung katawan? Yung lahat ng mananampalataya sa buong mundo. Mula nung nakaraang panahon, sa kasalukuyang panahon, hanggang sa paparating na panahon. Yan po yung sinasabi niya, mga kapatid. Si Kristo at ang kanyang ebanghelyo ang nagpapanatili, ang nagsusupply sa katawan, kaya sila nagpapatuloy. At binanggit pa yung joints and bands. Dito, tendons and ligaments. Di ba? Ano ba yung tendon? Yung tendon, ito yung nagdudugtong sa muscle at sa buto. Tama? Mga teachers, tulungan niyo ako. Science ito. Yung ligaments, ito naman ang nagdudugtong sa mga buto. Okay? Ibig sabihin, intact yung muscle at saka yung buto dahil sa tendon. Intact yung mga buto dahil sa ligaments. Okay? Kaya yung katawan buo, nagkakaisa, meron siyang unity, nakakapag-function siya ng maayos. At yun ay dahil kay Kristo. Amen? So yun po yung sinasabi niya. Kaya sabi niya na ito,
having nourishment ministered and knit together, and then yung increase with the increase of that, ang sabi niya dito sa legacy, grows with a growth that is from God. Kaya sila ngayon, yung church ngayon, tunay na lumalago, at yung paglago ay tunay na paglago dahil ito'y galing sa Diyos. Hindi yung katulad nung mga vision na pinapakita nila, yung worship of angels na binanggit kanina, walang growth na binibigay spiritually, kundi ang nag-grow, pop up, ang sabi niya, nagiging prideful sila. Ang nag-grow yung pride, ang nag-grow yung pleasure ng flesh, hindi spiritual. Okay? Verse 20, wherefore, if you be dead with Christ from the elements or rudiments of the world, okay, yung kanina, yung sa verse 13, yung being dead in sin. Pero ngayon, dead with Christ. Ibig sabihin, ng dead with Christ, representation ito ng ating relationship sa Panginoon. Nakasama tayo, namatay, at kasama tayong nabuhay ni Kristo. So sabi niya, wherefore, if you be dead with Christ from the elements of the world, why, as though living in the world, are you subject to ordinances? So sinasabihan ni Paul itong mga taong ito, kung talagang namatay kayo kasama ni Kristo at nabuhay kayo maguli kasama ni Kristo, sabi niya, ba't nagpapasailalim pa kayo dito sa mga bagay na ito? Bakit obligado pa kayo dito sa mga bagay na ito? Ang sabi ni Paul, ano yung mga bagay na yan? Verse 21, touch na, taste na, handle na. Verse 22, which all are to perish with the using. Ano yung mga bagay na yon na nagiging malimit sila? Uy, bawal kainin yan, hindi pwede kainin yan, hindi pwede lapitan yan. Naalala ko, dati yung bayaw ko, nagdadating-daan siya. Lagi pa siya nagpo-post ng kung ano-ano, sabi niya, bawal kayo kami yan, pwede kayo kami yan, subliunin mo yan. May kinapabigay sa inyo, galing sa tong. Ay, bawal kayo kami yan, pwede kayo kami yan. Tapos pagkain, ay, alin pa naman yan. Ang dami bawal sa dating daan. Buti na lang ngayon, umalis na siya sa dating daan. Bumalik na siya sa bagong daan. So, napakahirap po. Ito yung sinasabi ni Paul. Taste not, touch not, handle not, which are all to perish. Mga pansamantalang bagay lang yan. Ba't nagpapaalimit kayo dyan? Sabi ni Paul. After the commandments and the doctrines of men, yan ay turo ng tao, hindi turo ng Diyos. Yan ay mga tradisyon. At yung Pilipino, napakarami kong ganyan, ano? Verse 23. Amen. 10 a.m. Tapos tayo. Which things have indeed a show of wisdom in will worship and humility and neglecting of the body, and not in any honor to the satisfying of the flesh. Sa legacy, ang sabi niya, which are matters having, to be sure, a word of wisdom in self-made religion and self-abasement and severe treatment of the body, but are of no value against fleshly indulgence. Ano ibig niya sabihin? Ang ibig sabihin po, mga kapatid, ito raw mga bagay na ito na tinuturo nila, yung mga vision, kasi pagkausap ko nga naman, parang gandang pakinggan eh. Balo mo, pero paisip lang ako ng gino, pero ako lang ako ng vision. Pag nakita pakinggan mo, wala ka lang sa salita ng Diyos. Ano yun? Parang gusto kong magkaroon ng gano'n na. Di ba? Lagi niya ng buong bibig. Tapos minsan may mga nagpapalit pa sa harap. Alam po ninyo, pinag-iisip sa akin ng Panginoon. Paano pinag-iisip sa inyo ng Panginoon? Di ba?
Napakinggan mo ba yung boses? Hindi. Natulog ako, napanaginip ko, nakita ko na vision ko. Ganun ba yun yung pinaisip ng Panginoon? Buti ko, sa pag-aaral ko, sa salita ng Diyos, natutunan ko. Ayan. Buti ko ganyan. Ito yung sinasabi ng salita ng Diyos. Pero sila, magandang pakinggan, sabi niya, there is a show of wisdom, parang may katalinuhan, sabi niya, at parang may pagpapakumbaba, at minsan, dahil sa mga bagay ko nito, paano ang magkakaroon ng vision? Mag-fasting ka. Gawin mo ito, gawin mo yun. Huwag mong gawin ito, huwag mong gawin yun. Kaya ang gagawin nila, magpa-fasting sila, hindi sila kakain, hindi sila ilong, yun yung sinasabi na neglecting of the body. Dito sa legacy, sabi niya, severe treatment of the body. Yung iba mas matindi pa sa fasting. Baka mayroon pang kung ano-anong sinasaktan pa nila yung kasarili nila. Na parang makamtan lang yung vision na yun. Pero sabi niya, sa totoo, sabi niya rin sa legacy, but are of no value against fleshly indulgence. Ibig sabihin mga kapatid, hindi ito yung bunga. Hindi ito yung bunga ng Ebanghelyo. Hindi ito yung bunga ng biyaya ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Ang bunga ng biyaya ng Diyos sa ating mga buhay ay yung ginawa ni Kristo sa ating mga buhay na kung saan natanggap natin yung buhay na walang hanggan dahil sa kanyang pagpapatawad, dahil sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, natanggap natin yung kapatawaran sa ating kasalanan, natanggap natin yung buhay na walang hanggan, natanggap natin yung biyaya ng Diyos, yung habag ng Diyos, at ngayon yung habag at biyaya ng Diyos na yon ang nagbibigay sa atin ng kakayahan para magpatuloy tayo maglingkod ng matapat sa Diyos. At nagpapatuloy tayo sa pamamagitan ng mga natututunan natin mula sa kanyang mga salita at hindi tayo nagpapatuloy dahil sa mga vision na nakikita ng iba na ipinapapalit nila sa salita ng Diyos sa buhay nila. Kaya mga kapatid, ang pamagat ng ating mensahe, katulad binanggit ko kanina, the fruits of the gospel, Christ victory. Ibig sabihin mga kapatid, kung tayo patuloy na lumalago sa mga paglago na binibigay ng Diyos sa atin, ibig sabihin, lumilitaw yung mga bunga ng biyaya ng Diyos, ng Ebanghelyo ng Diyos sa buhay natin, at naipapakita natin yung pagtatagumpay natin ng ating Panginoon sa ating buhay. Kaya napakaganda mga kapatid, nitong mga binabanggit ni Paul dito. Nakakaiwas tayo sa legalism at nakakapagpatuloy tayo sa mga katotohanan ng salita ng Diyos. Hindi tayo nagiging halipin ng mga bagay na hindi pinag-uutos ng Diyos, kundi nakafocus tayo sa Panginoon. We are holding fast to the head sa Panginoong Hesus. At kung nakafocus tayo sa Panginoong Hesus, nakafocus tayo sa salita ng Diyos. Hindi tayo naghahanap ng mga pakulo at mga programa na wala naman sa salita ng Diyos para makainganyo lang ng iba. We only preach the truth and nothing but the truth. At yung mga maatrak sa katotohanan, praise the Lord. Yung mga matitisod sa katotohanan, praise the Lord. To God be the glory. Tayo po lahat ay tumayo. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa inyong mga salita. Marami pong salamat sa inyong mga paalala. Salamat po at hindi na po kami alipin ng mga maling aral, ng mga maling turo, ng mga kasabihan at mga nakasanayan at nakaugalian ng iba, kundi kami po ay nakafocus sa inyong mga salita. Hindi na po kami naging sunod-sunuran ng na parang mga bulag sa mga bagay na hindi namin naiintindihan at hindi namin naunawaan, kundi kami po ay kusang loob na nagiging alipin at sunod-sunuran sa inyong mga salita, sa inyong Ebanghelyo at sa aming Panginoon Jesucristo. Maraming salamat po. Purihin ka, Panginoon. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ng Diyos. I hope kayo po ay pinagpala sa salita ng Diyos.
kapatid,